So yung merong motor na kagaya nitong QGSRK 400, sa video ngayon tuturuan ko kayo kung paano baklasin yung tangke, paano tanggalin yung upuan, at paano ma-access yung fuse box nitong motor na to. So tara, panoorin nyo at simulan na natin kung paano to gawin. Pagtanggal pala ng upuan, kailangan natin muna ng yung susi lang ng motor natin. Nandito sa pinakakaliwang bahagi, yung susian po. So dito, kailangan nyo lang susian yan. Sasabay nyo lang to, pihit, tapos angat. So ayun, makukuha nyo na po. And nandito yung tools. Itong isa nakalagay sa ilalim. Ito yung gagamitin natin para tanggalin naman yung upuan na itong nasa gitna. Pakita ko sa inyo. Ito lang po yung inyong gagamitan nitong tools para matanggal yung upuan natin. Baklasin nyo lang to, dalawa lang to. So pag natanggal nyo itong dalawang tornilyo, hilain nyo lang itong plastic. Ayan, yung may tatak na QJ motor. Hindi pa matatanggal pala yung upuan kasi meron pa rin ditong dalawang tornilyo. So ito pa rin yung gagamitin natin na tools, yung nandun sa maliit na upuan. Nasa ilalim lang to. Dalawa lang dito na tornilyo na kailangan natin tanggalin. So kung sino yung magdi-DIY ng ganito, magbaklas ng upuan, baka magulat kayo bakit walang tornilyo na ganito, dalawa tong upuan. Actually, nung makuha ko to sa kasa, nung binuksan ko siya, wala na siyang nakakabit na dalawang tornilyo. Ako na lang po naglagay. So ayun, natanggalin natin yung upuan na nandito sa gitna. Dito yon nakalagay yung tornilyo. Nakatornilyo siya dito. So pa makikita nyo dito, pag natanggal na yung upuan, yung pinakagitna, dito na yung battery, ma-access na natin. Dito rin yung fuse box. Dito nakalagay yung lahat ng fuse, pakita ko sa inyo. So ayan, ito pa yung isa. So ayan, lahat ng mga fuse. So ito, extra lang to. So ayan, napakadali lang. So kung gusto nyo mag-DIY, kaya nyo rin to. Kung gusto nyo magpalit ng battery, kung gusto nyo magpalit ng fuse, so ganun lang po yung gagawin. So yun, kung tatanggalin naman natin yung tangke ng ating motor para ma-access yung airbox, tsaka kung sakaling magpapalit kayo ng spark plug. So ituturo ko rin sa inyo at kung ano yung mga tornilyo na kailangan nating baklasin. So ito lang din yung mga tools na kailangan natin. So itong malaking wrench na Torx yata ito eh. Torx. So yung ganitong wrench, ito siya nakakabit sa ilalim ng malaking upuan na nasa gitna. Tapos ito naman yung maliit, yung upuan na maliit na dito sa likuran. Itong maliit kasi kasya to sa mga tornilyo ng fairings ng ating motor. So ayan, sukat yan. So lahat ng mga babaklasin na tornilyo, ito yung gagamitin natin para sa mga pagbaklas itong fairings. Ito naman, ito lang yung gagamitin natin para dito sa lock nitong tangke mismo ng motor. So dalawa lang naman yan. So itong malaki konti, ito yung gagamitin natin. So tara, baklasin natin to. Nga pala, so yung mga babaklasin na tornilyo, ito lang naman, magkabilaan, ito dito sa kabila. Tapos meron din dito. Ayan. Tapos unique tong nasa kaliwa kasi kailangan mong baklasin itong nandito na banda. Itong may SRK din na logo na plastic. Kasama yan sa babaklasin. Ayan, dito sa kabila wala. So, eto din na natin babaklasin to. Itong nut dito. Kasi kasama yan sila buo matatanggal. Kaha lang kasi to plastic. Pag tinanggal natin to mamaya. Ito sa akin, kailangan kong baklasin tong slider kasi minodify ko na tong motor ko eh. Dati walang butas to dito. So, kung stock yung motor mo, hindi mo na kailangan tanggalin tong tornilyo dito para sa slider. Kasi supposed to be wala tong butas dito, yung plastic na to eh. Pinutasin ko lang. Ito kasama to sa babaklasin. Ayan. Tapos, meron ditong plastic ribbon. Ayan, 1, 2, 3, 4. Apat dito. Apat din dito sa kabila. Pag naalis to mamaya, merong dalawang tornilyo dyan. So let's go. Umpisa na natin baklasin yung kaha para ma-access natin yung gas tank ng ating motor. So meron kasi akong mga tools dito. Ito na gagamitin ko kahit paano may hawakan para hindi tayo mahirapan. Nahin muna natin sa gilid. So ito yung unang dalawa.
Dito ko lang ito ilagay pagsamahin ko. Baka kasi magkulang or sumobra yung tornilyo. Sunod natin itong malapit sa tangke. So ayun, pagsamahin ko na itong tatlong tornilyo na to. Ito lang yung tornilyo na meron silang washer tapos meron siyang spacer na goma para sa vibration. So 5 yung kailangan yung tanggalin para sa mga fairings. Yun nandito sa ilalim ng upuan. Yung isang tornilyo na nahihiwalay na iba, yung dito sa pinakakaliwa. Meron to siyang SRK na logo yung fairings, yung plastic. So kailangan natin tanggalin yun. Sa kanang bahagi, wala na siya. So ito lang yung mga tinanggal nating tornilyo. Ito yung dalawang magkaparehas. Lock to ng tangke. So ito yung dalawang malaking tornilyo kakaparehas. So ito yung sa fairings, ito yung mga binaklas natin isa. Meron din yan dito sa kabila. Ito, 2, 4. Tapos sa kaliwang fairings, ito lang yung naiba. Yung nandito, babaklasin rin natin. Tapos dito naman tayo sa gilid. So ayan, ito babaklasin natin to. Meron din yan dun sa kabila. Tapos dito ihilain lang to kasi meron lang yung konting dito, rubber. Ayan, hihilain lang yan, wala nang tornilyo. Tapos ito, babalkasin ko to kasi meron akong slider. So sa mga merong slider na SRK 400, kailangan nyo itong baklasin para hindi sumabit tong fairings na to. So ito yung tatanggalin natin, lapit ko dito. Makita mo to. Dito, ito. Yan, kita ba? Ayan, itong 4 na rivet na to, kailangan natin tanggalin. So mabilis na itong tanggalin, tusukin mo lang ng konti. Ayan, huwag sobrahan. Ayan, konti lang. Konting puwersa. Ayan, hihilain na to pataas. Ito, mabilis na siyang tanggalin. 400 po. So, pag natanggal na yung 4 na rivet, meron tong aalisin ito, fairings na to. Tapos meron nakatago ditong, lapit ka kuya. Ayan, ito yung isang tornilyo. Kailangan lang natin itong baklasin. So, ganun lang yung gagawin nyo. Same dito sa kabila, sa kanang bahagi. Tapos kabila. So, dito naman sa kabila, ganun pa rin. Galing ng videographer ko So, wag niyong itulak ng sobra para hindi kayo mahirapan. So, ayun. Ito yung 4 na rivet. Angat nyo lang tong maliit na fairings. Cover lang to. So, ito. Pag natanggal yan, meron tong isang tornilyo. Ito. Atras ka. So, iayos lang natin yung manibela. Dapat nakasentro. So, pag babaklas nito, kailangan lang hilain tong fairings paangat. Kasi merong mga rubber dito na lock din sa loob So, try natin iangat. Hila lang pataas. Yun. Okay. So, ayan na, baklas na. So, ito lang yung nagpapahirap na pag-iangat ninyo. Meron kasi itong parang pin ito. Dito sumasabit yung goma. So, 2 lang naman yan dito. Pakita mo. Nandito sa may tangke, may butas dito na may goma. So, ito lang yung humahawak nito. Ayan, baklas na natin. Lagay lang tabi lang natin dito. So, natanggalan natin lahat ng tornilyo ng ating motor, yung kaha sa harapan. So, wala na tayong ibang tatanggalin kasi natanggal na natin kanina So, yung dito, yung may hawak mismo ng tangke. Dito naman yung sa may fairings, yung nakabalot dito sa tangke. So, goods na yan. Wala na ibang lock na babaklasin dyan. So, yan yung itsura ng ating motor pag walang fairings yung kanyang tangke. So, mabilis lang itong iangat ito. Yan nabubuhat ko na. Pero bago natin to matanggal, tanggalin muna natin yung hose para sa gasolina, tapos yung mga wirings para sa mga sensor. So para matanggal natin yan, hindi tayo mahirapan. Kailangan natin ng ganito, yung mga walang laman na bote para ma-access natin yung mga kable sa ilalim at matanggal yung hose. Gawin lang natin tong pangkalso. Lagay natin dito. Yan. May pangkalso na tayo. So, ito yung mga tatanggalin natin. Ito nasa ilalim na yan. Tatanggalin natin yan. Ito, yung wire na yan.
ang pinakamahirap, medyo mahirap pag baguhan ka lang. Itong fuel line nandito. So meron niyang dalawang lock na nasa gilid. Dapat yung pag-clip mo is ganito. Lagyan mo ng pwersang pag ganyan bago mo hugutin. Tapos tatagas yung gasolina. Ito yung gagamitin natin dyan. Ito, pansamantala, para hindi tumagas yung gasolina, dito natin itutusok yung fuel line. So anong uunahin natin? Ito mga wire muna. Ito may pin dito. So, ayun. Yan, may pin yan. Yan lang yung parang lock. Videographer na talaga. Ayan, tanggal na. Isa. Start ka ng konti. Tapos itong kulay white. Tapos yung hose. Ito yung pag may tubig na pumasok dito sa tangke, meron niyang drainage hole dyan sa taas. Dito dadaan yung mga tubig. Tubig ulan. So iangat lang natin to konti. Ayan. Tapos baklasin natin tong yung line ng gasolina. Ito, pakita ko sa inyo. So, halimbawa ito yung hose. Ang paghawak, hanapin nyo lang yung parang napipindot na dalawa magkabilaan. Pindutin nyo sabay tapos saka hihilain. Tapos bilisan nyo na ikabit dito. Itusok dito. Ito yung parang pambara para hindi tumulo yung gasolina. Ha? Hirap. Yun. Tusok natin dito para hindi tumagas yung gasolina. Yan. So yan po yung purpose nun, yung parang nakakabit dito na ito, stick. So ito yung dalawa yung dalawang pipihitin. Ang hirap yung dalawa sa gilid. Angat na natin to. Ay, ito pa pala, nakalimutan ko. Breather. Ito. Ang bilis ng tanggalin to. Ito pala, yung maliit na hose. Yan lang, okay na to. So, yun, videohan mo. Ito. So, ito yung tangke. Ito yung nagpapahirap, Dapat dalawa yan. Sabay na pindot ng ganyan, tapos sila. Meron kasing nakabara itong malaking hose ng airbox. Kaya nahirapan akong hawakan na sabay. So, ito lang yung tangke ng motor natin. Yan, Sobrang dali lang. So, ingatan pa rin natin yung kung meron tayong pangkalso, magkalso tayo para safety pa rin. Ayan, peram. So, ayan, kinalsuhan ko pa rin para safety yung mga wirings dito sa ilalim. So, ayan, baklasin na natin tong airbox, yung takip. So, medyo pinagpawisan. Pati yung aking videographer, nangalay. Mabigat kasi itong aking camera. Ako, pawis na rin. Ganito talaga pag mekaniko pala. So, bali 8 tong tatanggalin natin na tornilyo. So, sa mga magdi-DIY dyan, pati magpalit ng itong cable ng ABS sensor, harap-likod. So, pag magpapalit kayo niyan, kailangan yung baklasin pa rin yung tangke kasi nandito yung dugtungan. Yung socket nga, ito po. Ito po yung socket ng ABS sensor dito. Ayan, basta nandito sila. Kaya pag magpapalit kayo ng ABS sensor, kailangan baklasin rin yung makina. So pag mga yan hindi nyo alam, pupunta kayo doon sa kasa, magbabayad kayo. Pero pag alam nyo na, pawis lang yung puhunan nyo dito. Wala na kayong babayaran. So ayun. Madumi, may sensor pala dito. So yan po yung itsura ng airbox. Dito yung ang dumi na agad ng air filter. Yan yung air filter pero hindi yan yung stock. Ang stock niyan is foam. So nakabili na ako ng air filter oil spray. Yung nilalangis talaga para sa mga air filter elements. Ibabalik ko yung stock, nilabhan ko na. Sikwatin lang to. So ito yung air filter na aftermarket. Ano lang to siya? Paper naman tong element na to. So balik ko yung stock kasi nakabili na ako ng pang spray na oil. Linisan lang natin to tapos palit natin yung stock. Ito yung stock na air filter. So nalabhan ko na to at na-sprayhan ko na rin ng air filter oil spray. So papakita ko na lang yung tutorial kung paano to siya nilabhan, nilinis. Babalik lang natin to dito. So ayan, balik natin. Meron na tong oil. Ayan mamantika agad. Yung sa taas. Balik natin to.
Madulas rito eh, kahit may lock pa siya. Madulas na kasi may mga oil nandito. So yun, ganun lang kadali na magpalit, maglinis ng air filter ng ating motor, magbaklas ng tangke. So sana meron kayong natutunan sa akin. Balik lang natin lahat ng mga binaklas natin. So yun lang. Gawin nyo na rin yung inyong mga motor, yung mga air filter, magpalit spark plug, kayang-kaya nyo na yan. So ride safe sa lahat at magandang buhay.